Okay. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Especially welcome, newly saved. Lalo-lalo na po, welcome po sa mga bagong naligtas. Maybe some are newly saved through the last Grand Bible Seminar. Marahil ang ilan po ay bagong naligtas sa nakaraang Grand Bible Seminar. So, as we know, last week we conducted the Grand Bible Seminar. Gaya po ng ating nalalaman, nitong nakaraang linggo, nagdaos po tayo ng Grand Bible Seminar. And God allowed newly saved people. At pinaintulot ng Diyos yung mga taong bagong naligtas. So they maybe they could come today. Kaya nga marahil nakarating sila ngayon dito. But it looks some couldn't come today. At parang ang iba din po ay hindi nakarating ngayon. So please continue pray for them to abide in church. Kaya patuloy niyo pakiusap, patuloy niyo po silang ipanalangin manatili sa church. Okay. Before we start, let's pray together. Bago tayo magsimula, tayong lahat po ay manalangin. Dear much friend, gracious Father, mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. Salamat po sa pagliligtas mo po sa amin mula sa kasalanan at wala hanggang pagkawasan. Originally, we are sinner who cannot help going to hell. Sa katunayan, kami po yung mga makasalanang walang magagawa kundi matungo sa impyerno. But by the grace of God, we get the salvation. Ngunit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, kami po ay naligtas. And also by the grace of God, we can still abide in church. At sa biyaya din po ng Diyos, kami pa rin po ay nananatili sa church. Especially through last Grand Bible Seminar, God allowed newly saved people. Higit sa lahat, pinaintulot ng Diyos ang sa nakarang Bible Seminar ang bagong naligtas. Please guide them to abide in church. Pakiusap, patnubayan niyo po silang manatili sa church. And if there are some people who are not yet sure salvation, please lead them to the true salvation. At kung mayroon pa man po na hindi pa po sigurado sa kanilang kaligtasan, pakiusap, tulungan niyo po silang masigurado ang kaligtasan. This time, please open our heart and ears to the Word of God. Sa oras nito, pakiusap, buksan niyo po yung aming puso at pandinig sa salita ng Diyos. Please work the Holy Spirit so that we can clearly understand the Word of God. Kumilos nawa ang Espiritu Santo upang malinaw naming maunawaan ang salita ng Diyos. From start to the end, we only rely on your mercy and gracious. Mula sa pasimula hanggang sa matapos ay nagtitiwala lamang kami sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Idinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, today it's like the sixth session of the last Bible Seminar. Ngayong araw po, ito po ay tulad po ng ika-6 na session ng ating Grand Bible Seminar. So today, let's remind the gospel. Kaya sa araw na to ay alalahanin natin ang ebanghelyo. And then let's think about what's the new Christian life. At pag-isipan natin kung ano po ba yung bagong buhay Kristiyano. Okay. Una, Hebrews chapter 2 verse 3. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan? Ito ay ipinahayag noong una sa pamamagitan ng Panginoon at pinatunayan sa atin ng mga nakarinig sa Kanya. Sinabi ng Biblia, right? Our salvation, ang ating kaligtasan ay ang ganito kadakilang kaligtasan. Bakit? Kadakilang kaligtasan. Ang ating kaligtasan ay ang ganito kadakilang kaligtasan. Because our salvation determine our eternal life. Dahil ang kaligtasan po natin yung magpapasya ng ating buhay na walang hanggan. Only save the people
can go to heaven. Right? Tanging mga ligtas lamang po ang papasok sa langit. On the contrary, unsaved people will go to eternal hell. Sa kabaligtaran naman po, yung mga hindi naligtas, papasok sa walang hanggang impyerno. So the most important thing in our life is salvation. Kaya ang pinakamahalagang bagay sa ating buhay ay yung kaligtasan. That's why last week we conducted a Bible seminar to get the salvation. Kaya nitong nakarang linggo, nagdaos tayo ng Grand Bible Seminar upang magkaroon ng kaligtasan. Original our situation is like this. Sa katunayan po, yung sitwasyon natin ay gaya nito. You are born as a sinner. Isinilang kang makasalanan. That's why you committed many sins. Kaya nga po, nakakagawa ka ng maraming kasalanan. But someday you shall die. Pero balang araw, ikaw ay mamamatay. But it's not the end. Right? Pero hindi pa dyan nagtatapos. After death, there is a judgment. Pagkatapos ng kamatayan, mayroong paghukom. But the result of a judgment is an eternal hell. Right? Ngunit ang resulta ng paghukom ay walang hanggang impyerno. Because the Bible said, the wages of sin is a death. Dahil sinasabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. The death is a second death, eternal hell. Yung kamatayan dito ay ikalawang kamatayan sa impyerno. Originally, it's your destiny. Sa katunayan, yan ang iyong kapalaran. So, you want to go to heaven. Nais mong mapunta sa langit. But the only problem is your sin. Ngunit ang tanging problema ay ang iyong kasalanan. You cannot go to heaven because of your sin. Hindi ka makakapunta sa langit dahil sa iyong mga kasalanan. That's why to go to heaven, you must solve all your sin. Kaya nga po, upang makapasok sa langit, kailangan mong malutas ang lahat mong mga problema sa kasalanan. Naintindihan niyo po? You have to solve all your sin. Kailangan mong malutas ang lahat mong kasalanan. But how to solve your sin? Ngunit paano po malulutas ang kasalanan? Whatever you do, you cannot solve your sin. Ano man ang iyong gawin, hindi mo malulutas ang iyong kasalanan. Only God can solve your sin, right? Tanging Diyos lamang ang makapaglulutas ng iyong kasalanan. To solve your sin, God sent Jesus Christ. Upang lutasin ang iyong kasalanan, sinugo ng Diyos si Jesucristo. So 2,000 years ago, Jesus came into this world. Kaya 2,000 taon ay nakalipas na parito si Jesus sa sanlibutan. When He came into this world, we need to know what He has done. Nung naparito siya sa sanlibutan, kailangan nating malaman kung ano yung kanyang ginawa. What He has done to solve our sin. Kung ano ang ginawa niya para lutasin ang ating mga kasalanan. At first, He took away sin of the world. Una po, inalis niya ang kasalanan ng sanlibutan. That's why, right, we learn, narito ang kodero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. So when He takes away sin of the world, He also takes away your sin, right? Kaya nung inalis niya po yung kasalanan ng sanlibutan, inalis niya din po ang iyong kasalanan. Now, sin is in Jesus. Ngayon po, ang kasalanan ay naka Jesus. But God's law is the wages of sin is death. Ngunit ang batas ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Now, Jesus has to pay the wages of sin. Ngayon, si Jesus po yung kailangan magbayad ng kabayaran ng kasalanan. To pay the wages of sin, He must die. Upang mabayaran ng kabayaran ng kasalanan, kailangan niyang mamatay. That's why, as we learn, actually He died on the cross. Kaya gaya ng ating napag-aralan, sa katunayan talagang namatay siya sa krus. By shedding of blood, right? Na dumadanak ang dugo. That's why His blood paid complete the wages of sin. Kaya nga po yung kanyang dugo, ang ganap na nagbayad ng kabayaran ng kasalanan. So Romans chapter 5 verse 8, basahin po natin ng sabay-sabay. Subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. It's a love of God. Ito po yung pag-ibig ng Diyos. Na noong tayo'y mga makasalanan pa, right? Originally we were sinner.
Sa katunayan, tayo yung mga makasalanan. But God doesn't want we go to hell. Ngunit ayaw ng Diyos na tayo'y mapunta sa God impyerno. wants to save us. Ang nais ng Diyos ay tayo ay maligtas. That's why si Kristo ay namatay para sa atin. Right? Jesus died on the cross because of our sin. Si Jesus ay namatay doon sa krus para sa ating mga kasalanan. He died on the cross instead of me. Siya yung namatay sa krus sa halip na ako. So through his sacrifice, we could be saved, right? Kaya sa magitan ng kanyang sakripisyo, tayo ay naligtas. It's a really good news, right? Yan ay talagang napakabuting balita. We heard the good news, right? Narinig natin ang mabuting balita. But our side, we needed to believe in this good news. Ngunit sa panig natin, kailangan nating sampalatayanan ang mabuting balitang ito. Episode chapter 1, verse 13. Episode chapter 1, verse 13. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Sa Kanya'y kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumampalataya sa Kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Nakarinig ng salita ng katotohanan. Salita ng katotohanan, ito ay ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Ebanghelyo, right? Una, kailangan mo nakinig ng salita ng katotohanan ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan. At kayo na sumampalataya sa Kanya. Pangalawa, kailangan mo sumampalataya sa Kanya. Pangatlo, tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. So when you believe in the gospel, Holy Spirit confirms your salvation. Kaya kapag sumampalataya ka sa ebanghelyo, yung Espiritu Santo yung magkukumpirma. So through this way, right, you can be saved, right? Kaya sa parang ito, ikaw po ay maliligtas. Pag-isipan natin, una, right, you need to hear the gospel of salvation. Una, kailangan mong marinig ang ebanghelyo ng kaligtasan. You need to understand what's the gospel, right? Kailangan mong maunawaan, ano ba ang ebanghelyo? Episode chapter 1:7, also basahin po natin ng sabay-sabay. Sa Kanya'y meron tayong katubusan sa magitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo ni Jesus, right? Na kapatawaran ng ating mga kasalanan. Through the blood of Jesus, right? All our sins were forgiven. Sa magitan po, di ba, ng dugo ni Jesus, ang lahat ng ating mga kasalanan ay napatawad. Because Jesus obtained the redemption. Dahil tinitiyak ni Jesus ang katubusan. But the redemption of Jesus is an eternal redemption. Ngunit, ang katubusan ni Jesus ay walang hanggang katubusan. It's really important. Yan ay talagang napakahalaga. So the key point of salvation, key point of the gospel, Jesus obtained the eternal redemption. Ang pangunahing punto ng ebanghelyo ng kaligtasan po ay tiniyak ni Jesus ang walang hanggang katubusan. So we learn, right? We remind Hebrews chapter 9 verse 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. At hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Ang walang hanggang katubusan, right? It means Jesus redeemed all our sins eternally. Ibig sabihin, tinubos ni Jesus ang lahat nating kasalanan magpakailanman. It means Jesus redeemed our sin from past to future. Ibig sabihin, tinubos ni Jesus yung kasalanan natin mula sa nakaraan hanggang sa hinaharap. Ito ay walang hanggang katubusan, right? So, without eternal redemption, nobody can be saved.
Kaya kung wala ang walang hanggang katubusan, walang sino man ang maliligtas. Because we are still weak, right? Dahil mahina pa rin tayo, di ba po? We still have a sinful nature. Meron pa rin po tayong likas na pagkamakasalanan. That's why in the future, maybe we will commit sin again. Kaya nga sa hinaharap marahil makakagawa ulit tayo ng kasalanan. If we commit sin again, right? Because of the sin we commit again, we cannot go to heaven, right? Kaya kung magkasala ulit tayo dahil sa kasalanan ginawa natin, hindi tayo makakapunta sa langit. But no way we solve the sin problem, right? Pero walang paraan para malutas yung problema sa kasalanan. Because only the blood of Jesus can redeem our sin. Dahil tanging dugo lamang ni Jesus yung makapagtutubos ng ating kasalanan. But whenever we commit sin again, Jesus cannot come again, right? Pero sa tuwing nagkakasala tayo ulit, hindi naman pwedeng pabalik-balik si Jesus. That's why Jesus already obtained eternal redemption. Kaya nga po tiniyak na ni Jesus ang walang hanggang katubusan. That's why even though we commit sin again in the future, we don't need to worry about it, right? Kaya kahit na magkasala ulit tayo sa hinaharap, hindi na natin kailangang mag-alala pa. Because Jesus already redeemed our future sin. Dahil tinubos na ni Jesus ang kasalanan natin sa hinaharap. So Hebrews chapter 10 verse 12 also, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit nang makapagandog si Kristo ng isa lamang alay para sa mga kasalanan, para sa lahat ng panahon, siya ay umupo sa kanan ng Diyos. Isa lamang alay. Jesus died on the cross once, right? Si Jesus ay namatay doon sa krus ng isang beses lamang. He don't need to die again and again, right? Hindi niya kailangang mamatay ng paulit-ulit. Dahil para sa mga kasalanan, para sa lahat ng panahon, right? Para sa lahat ng panahon. Yeah. His redemption is because His redemption is eternal redemption. Dahil yung kanyang katubusan ay walang hanggang katubusan. Hebrews chapter 10, 14 also said, sa pamamagitan ng isang pag-alay ay kanyang pinasakdal para sa lahat ng panahon. Yeah, lahat ng panahon. Pinasakdal. Yeah. Because the redemption of Jesus is an eternal redemption, our salvation can be perfect salvation. Dahil ang kaligtasan, ang katubusan ni Jesus ay walang hanggang katubusan, kaya nga po yung kaligtasan natin ay sakdal. That's the key point of the gospel. Yan po yung pangunahing punto ng kaligtasan. So you already heard this gospel, right? Kaya narinig nyo na po ang ibanghelyong ito. Yeah. And second, you need to believe in the gospel of salvation. At ikalawa, kailangan yung sampalatayanan ng ibanghelyo ng kaligtasan. Even though you already heard the gospel, if you don't believe, you cannot be saved. Kahit na narinig mo ng ibanghelyo, ngunit hindi mo ito sinampalatayanan, hindi ka pa rin maliligtas. So, Ephesians chapter 2 verse 8 said, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Kayo'y naligtas, right? Kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Tama? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Sapagkat sa biyaya. That's why it can be grace. Kaya nga po ito ay biyaya. You are saved by faith. That's why it's a grace of God. Ikaw ay naligtas sa magitan ng pananampalataya, kaya nga po ito ay biyaya ng Diyos. If you are saved by your word, it cannot be real grace. Kung ikaw ay naligtas sa magitan ng iyong mga gawa, hindi ito magiging tunay na biyaya. You didn't do anything, right? Wala kang ginawang anuman, tama po ba? You just believe what Jesus has done for your sin. Sumampalataya ka lang sa kung ano ang ginawa ni Jesus para sa iyong mga kasalanan. But you could be saved, right? Pero ikaw ay naligtas, di ba po? That's why it's the grace of God. Kaya nga po, yan ay biyaya ng Diyos. You got the salvation by the grace of God. Nagkaroon ka ng kaligtasan dahil sa biyaya ng Diyos. So, sinabi ni Jesus, Marcos chapter 16, verse 15 and 16, basahin po natin ng sabay-sabay. At sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ibanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang sumasampalataya ang ebanghelyo ay maliligtas.
ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Tama? Yeah. So, when you believe in the gospel, you will be saved. Kaya kapag sumampalataya ka sa ebanghelyo, ikaw ay maliligtas. Yeah. But if you don't believe in the gospel, you cannot be saved. Subalit kung hindi ka sumampalataya sa ebanghelyo, hindi ka maliligtas. That's why ang hindi sumasampalataya ay parurusan. Because you have to go to hell. Dahil kailangan mo mapunta sa impyerno. So, right? It's true, right? We can be saved by believing the gospel. Believing the gospel. Kaya totoo po, di ba? Na maaari tayong maligtas sa magitan ng pagsampalataya sa ebanghelyo. That's a faith. We can be saved by faith. Right? Maliligtas tayo sa magitan ng pananampalataya. But important thing, what we believe. Pero ang malagang bagay, ano ang sinasampalatayanan natin? Everybody say, oh, I believe. Sinasabi ng lahat, oh, sumasampalataya ako. Everybody say, I have a faith. Sinasabi ng lahat, may pananampalataya ako. The important thing, what they believe. Pero ang malagang bagay, ano yung kanilang We sinasampalatayanan? have to believe the true gospel. Kailangan nating sampalatayanan ang tunay na ebanghelyo. Because there are many other gospels. Dahil meron pong maraming ibang ebanghelyo. Yeah. So, we can get the salvation by believing the true gospel. Nagkaroon tayo ng kaligtasan na sumasampalataya tayo sa tunay na ebanghelyo. Okay, pag-isipan natin this situation. May dalawang tao. This young man, very strong. Yung taong ito, napakalakas niya po. This man, old man, very weak. Itong taong ito naman po, isang matanda po, napakahina. They try to cross the very high, dangerous the cliff, right? Susubukan po nilang tawirin po yung isang mapanganib na mataas na libis. But the young man has diameter 30 meter, very thick rope. Pero itong malakas na tao, meron po siyang nipis, lapad na Rope, natali, na lubid. But he has only 80 meter rope. Pero yung haba ng kanyang lubid po ay 80 metro. And also he has very thin thread, very At weak. kasunod dito ay napakanipis po na sinulid. It's a 20 meter. Yan po ay 20 metro. But this old man has a 100 meter rope. Pero yung matandang ito, meron po siyang 100 metro na tali. May tanong ako, who can cross the cliff? Sino sa kanila po yung makakatawid sa bangin? Young man or old man? Yung malakas na kabataan o yung matanda? Okay, anong sagot? Ano? Old man? Yeah, tama, good. Tama po ba, old man? Yes. Yeah, tama. Yeah. This man say, oh, I'm very strong. Sinasabi ng taong ito, napakalakas ko. Yeah, I believe I can cross. Naniniwala akong makakatawid ako dyan. Yeah, looks a good faith, right? Mukhang magandang pananampalataya, di ba? But what he believe? Pero ano ba yung kanyang pinaniniwalaan? What he believe, saying, what he rely on? Yung kanyang pinaniniwalaan, ibig sabihin, ano yung kanyang pinagtitiwalaan? His rope, 80 meter lang. Yung kanyang tali, 80 metro lamang. Yeah, patay, right? How about he has a 99 meter rope? Paano naman kung meron po siyang 99 na metrong lubid? Can he cross? Makakatawid kaya siya? Nanay? Can he cross? 99 meter. Makakatawid po ba siya 99? Kaya o hindi? Ano? Anong sagot? Hindi. Hindi. 99 not enough, right? Hindi po sapat. Okay. How about 99.99999 meter? medyo mahirap. Sino sagot? You bagong the blue shirts. Inakulay blue po. Can he cross? Makakatawid ba siya? Kaya o hindi? Hindi. Oh, yeah, good. Medyo mahirap, but of course, it's impossible, right? Siyempre, imposible po. If he doesn't have 100 meter, he cannot cross. Kung right? wala siyang 100 metrong tali, hindi siya makakatawid. Yeah. The rope means
blood of Jesus. Ibig sabihin ng taling ito, dugo ni Jesus. Yeah, lopo means the eternal redemption of Jesus, right? Ibig sabihin ng lubid na ito ay yung walang kang katubusan Yeah, ni we Jesus. can go to heaven only through the eternal redemption of Jesus. right? Makakapunta lamang tayo sa langit sa magitan ng walang kang katubusan ni Jesus. We have to believe the eternal redemption of Jesus. Kailangan nating sampalatayanan ang walang kang katubusan ni Jesus. Yeah, by relying on the eternal redemption of Jesus, we can go to heaven, right? Na nagtitiwala po sa walang kang katubusan ni Jesus, makakapunta tayo sa langit. But what is threat? Pero ano po ba yung sinulid? Yeah, it's your work. Yan yung iyong sariling mga gawa. It's your own righteousness. Yan yung iyong sariling katuwiran. The problem, our time, many people believe by relying on their own work, on righteousness. Ngunit, ang problema po sa ating panahon, maraming tao po yung umaasa, nagtitiwala sa kanilang sariling katuwiran. They believe in Jesus, right? Naniniwala naman sila kay Jesus. Maybe almost all the Philippines already believe in Jesus, right? Sa katunayan, halos lahat ng mga Pilipino naniniwala kay Jesus. Can they go to heaven? Makakapunta kaya sila sa langit? Yeah, but the problem, they mix other thing. Subalit ang problema, idinadagdag nila ang maraming bagay. Yeah, not only they believe in blood of Jesus, but also they rely on their own work. Hindi lamang sila naniniwala sa dugo ni Jesus, kundi naniniwala, umaasa din sila sa kanilang sariling mga gawa. Like this young man, Gaya ng lalaking ito. don't mix any other thing. Huwag niyo pong ihalo yung ibang mga bagay. Don't add any other things. Huwag niyo pong idagdag ang ibang mga bagay. Only we have to rely on the eternal redemption of Jesus. Sampalatayanan o pagtiwalaan lamang natin yung walang hanggang katubusan ni Jesus. Yeah, that's the true gospel. Yan po yung tunay na We have to ebanghelyo. believe in the true gospel. Kailangan nating sampalatayanan ng tunay na ebanghelyo. Then we get the salvation. Kung gayon, magkakaroon tayo ng kaligtasan. Yeah. Then, pangatlo, sealed with your salvation by the Holy Spirit. At tinatakan ang iyong kaligtasan sa magitan ng Espiritu Santo. Yeah. Holy Spirit actually help you to believe in the gospel. Sa katunayan, ang Espiritu Santo ang tumulong sa iyo upang manuan mo ang Yeah. ebanghelyo. Then you can have a confidence of salvation. Kung gayon, meron ka ng pagtitiwala ng kaligtasan. 2 Corinthians chapter 1:22 also basahin po natin ng sabay-sabay. Inilagay rin niya ang kanyang tatak sa amin at ibinigay sa amin ang Espiritu sa aming mga puso bilang paunang bayad. Yeah. Tak-tak. Yeah. The Holy Spirit, it means confirm your salvation. Ibig sabihin ng Espiritu Santo yung nagkumpirma ng iyong kaligtasan. Tak-tak is like this. When you have a important document, the end of a document, the later you make a sign, right? Halimbawa kapag mayroon ka mahalagang dokumento, sa pinakadulo po nun, nilalagyan mo yun ng, It confirm, it's true, it's sure, right? nagpapatunay ito na totoo ito. Yeah. Or you put the stamp, right? O kaya maglalagay ka ng stamp. Yeah. When you believe in the gospel, Holy Spirit confirm your salvation. Kaya kapag sumampalataya ka sa Ebanghelyo, yung Espiritu Santo yung magkukumpirma ng kaligtasan. So, 1 Thessalonians chapter 1 verse 5, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din sa Espiritu Santo at lubos na pagtitiwala, kung paanong nalaman ninyo kung anong pagkatao ang aming pinatunayan sa inyo, alang-alang sa inyo. Yeah. Ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang. Of course, the gospel come to you through the word of God, right? Siyempre po yung salita, yung ebanghelyo ay dumating sa inyo sa magitan ng salita ng Diyos. That's why you heard the gospel, right? Kaya nga narinig ninyo ang ebanghelyo. But it's not all. Pero hindi diyan ang lahat. Kundi sa kapangyarihan din sa Espiritu Santo at lubos na pagtitiwala. Yeah. Without the works of the Holy Spirit, actually you cannot believe in the gospel. Sa katunayan, kung wala ang pagkilos ng Espiritu Santo, hindi kayo makasampalataya sa ebanghelyo. Yeah. If you really believe in the gospel in your heart, it means the Holy Spirit already worked. Kung talagang naniniwala ka na sa ebanghelyo sa iyong puso, talagang kumilos yung Espiritu Santo. So you believe in the gospel by the works of the Holy Spirit. Kaya sumampalataya ka sa ebanghelyo sa magitan ng pagkilos ng Espiritu Santo. Yeah. So
if so, to whom the Holy Spirit works, Kung gayon, sa kanino po kumikilos ang Espiritu who Santo? can be saved by the works of the Holy Spirit. Sino yung maaaring maligtas sa magitan ng pagkilos ng Espiritu Santo? Whose heart is a good ground. Na kung saan ang puso po ay merong mabuting lupa. Sinabi ni Jesus, Matthew chapter 13:23, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang nahapasik naman sa mabuting lupa ay iyong nakikinig ng salita at inuunawa ito na siyang talagang namumunga. Ang isa ay 100, ang iba ay 60 at ang iba ay 30. Good ground, the ground symbolize man's heart. Yung mabuting lupa, yung lupa po ay kumakatawan sa puso ng tao. This is the parable of a sower by Jesus Christ. Ito po yung talinghaga na maghahasik sa magitan ni Jesus. But seed means the gospel. Ngunit yung binhi po, ito yung ebanghelyo. The seed was scattered to the ground. Yung binhi po, yung buto, ay ikinalat, inihasik sa But lupa. some ground is a good ground. Pero merong mabuting lupa. That's why good ground finally bear fruit, right? Kaya sa huli, yung mabuting lupa ay nagbunga. Good ground is good heart. Yung mabuting lupa ay ang mabuting puso. What's a good heart? Ano ba yung mabuting puso? The heart who has a true repentance. Ang puso na mayroong tunay na pagsisisi. Who has a humble heart. Na mayroong pusong mapagpakumbaba. Who trembles to the word of God. Yung nanginginig sa salita ng Diyos. During the last Bible seminar, right? You learn the word of God. Sa panahon po ng Bible seminar, natutunan ninyong salita ng Diyos. Then you became know that God is really alive, right? Kung gayon, napag-alaman ninyo na ang Diyos ay talagang buhay. You became knew that the Bible is really true. At napag-alaman mo na ang Biblia ay totoo. And the fourth session, you learn about your sin, right? At sa ika-4 na session, natutunan mo yung tungkol sa iyong kasalanan. Then you became know that you are really dirty sinner before God. At nalaman mo na ikaw ay maruming makasalanan sa harapan ng Diyos. And you became know that because of your sin, you have to go to eternal hell. At nalaman mong dahil sa iyong mga kasalanan, ikaw ay mapupunta sa walang hanggang impyerno. That's your situation, right? Yan po yung iyong kalagayan. Tama po ba? Then you can come to true repentance. Kung gayon, darating ka sa tunay na pagsisisi. Then you can come to really humble heart. Pagkatapos magkakaroon ka ng tunay na mapagpakumbabang puso. I am really miserable sinner. Ako ay isang kahabag-habag na makasalanan. Then you tremble to the word of God. Pagkatapos manginginig ka sa salita ng Diyos. It's a good ground. Yan yung mabuting lupa. So Isaiah 66 verse 2, babasahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit ito ang taong aking titingnan. Siya na mapagpakumbaba at may nagsisising diwa at nanginginig sa aking salita. Right? Mapagpakumbaba at may nagsisising diwa at nanginginig sa aking salita. Ngunit ito ang taong aking titingnan. It means God will save the one who has this kind of heart. Ibig sabihin, ililigtas ng Diyos yung mga taong mayroong ganitong puso. For some people, right? They listen to the Bible seminar. Ngunit yung ibang mga tao po, di ba? Nakikinig sila ng Bible But their seminar. heart is very proud. Pero yung kanilang puso po mapagmalaki. I already know. Alam ko na yan. I already say by prayer of acceptance. Naligtas na ako sa magitan ng panalangin ng pagtanggap. I'm a good person. I'm doing many good things. Mabuting tao ako. Gumagawa ako ng maraming kabutihan. It's not good ground, right? Hindi po yun mabuting lupa, di ba po? To them, the Holy Spirit will not work. Para sa kanila, ang Espiritu Santo po ay hindi kikilos. Who has a broken heart and contrite spirit. Na siyang merong bagbag na diwa at pusong wasak. If you know your situation, right, automatically you will come to broken heart and contrite spirit. Kung nalaman mo ang iyong kalagayan, automatic na magkakaroon ka ng pusong wasak at bagbag na diwa. Psalm 34 verse 18 also, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang Panginoon ay malapit sa may pusong wasak at inililigtas ang mga may bagbag na diwa.
kailangan mo pusong wasak at pagpangnadiwa. Yeah. Because you had this good ground, maybe the Holy Spirit could work. Dahil meron kang ganitong mabuting lupa, ang Espiritu Santo ay kikilos. That's why by works of the Holy Spirit, maybe you could believe in the gospel. Kaya sa magitan ng pagkilos ng Espiritu Santo, ikaw ay sumampalataya sa So when you Ebanghelyo. believe in the gospel, you will have a confidence in your heart. Kaya kapag sumampalataya ka sa Ebanghelyo, meron kang pagtitiwala sa iyong puso. Yeah. Do you have a confidence? Meron po ba kayong kumpiyansa? Huh? Meron confidence? Yeah, you can have, right? Ephesians chapter 3 verse 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. Na sa Kanya'y makakalapit tayo sa Diyos na may lakas ng loob at pagtitiwala sa magitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Yeah, may lakas ng loob at pagtitiwala. Paano? Sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Yeah, ating pananampalataya sa Kanya. Yeah, we have the faith in Jesus, right? Meron tayong pananampalataya kay Jesus. Tama po ba? Because our faith comes from Word of God, right? Dahil ang ating pananampalataya ay nagmumula sa salita ng Diyos. That's why we can have the confidence. Kaya meron po tayong pagtitiwala. 1 Peter chapter 1:23 hanggang 25 also basahin po natin ng sabay-sabay. Ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kalulatian nito ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Subalit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balita na ipinangaral sa inyo. Yeah. Right, ipinanganak na kayong muli sa pamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Yeah. Ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balita, Ebanghelyo. Right? All things in the world someday will change and disappear, right? Lahat ng bagay sa mundong ito ay balang araw mababago Right. at lilipas. Tree change, always change, right? Di ba yung mga punong kahoy palaging nagbabago? Every year change, right? Taon-taon po sila nagbabago. How about you? You also have change always, right? Di ba paano naman ikaw? Palagi ka rin nagbabago. Every year you become old, right? Taon-taon tumatanda ka. And someday all things in the world will disappear, right? At balang araw lahat ng bagay sa mundong ito lilipas, maglalaho. Tama ba? Yeah. But one thing does not change. Pero isang bagay ang hindi magbabago. One thing does not disappear. Isang bagay yung hindi maglalaho. Salita ng Diyos. Right? Salita ng Diyos does not change. Ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Does not disappear. Hindi mawawala. Yeah. But we have a faith in Christ through the Word of God, right? Ngunit meron tayong pananampalataya kay Kristo sa magitan ng salita ng Diyos. If we have the faith through the Word of God, our faith will not be changed. Kung meron tayong pananampalataya sa magitan ng salita ng Diyos, ang pananampalataya natin ay hindi mawawala. Tama ba? And also we learn, right? We can be saved through faith. At natutunan natin na maliligtas tayo sa magitan ng pananampalataya. That's why our salvation also does not change. Kaya po yung kaligtasan din natin, pananampalataya din natin ay hindi nagbabago. Tama ba? Yeah, tama. That's why we can have a confidence of salvation. Kaya meron po tayong pagtitiwala sa kaligtasan. Because we have a faith through the Word of God. Dahil meron tayong pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yeah. Maybe let's suppose this situation. Pagpalagay natin yung ganitong sitwasyon. One day you went to the market. Isang araw nagpunta ka sa palengke. Halimbawa meron the 7-Eleven. Halimbawa po, merong 7-Eleven. You bought
many things. Marami kang binili. Yeah. And then you pay the money to the owner. At nagbayad ka po. Yeah. Then you get the things you bought. At nakuha mo na yung mga bagay na binili mo. Yeah. After you pay, what also you receive from the owner? Pagkatapos mo magbayad, ano po yung kasunod na matatanggap mo? Yeah, tama. You receive the receipt, right? Tatanggap ka ng resibo. Yeah, and you try to go out the 7-Eleven. At susubukan mo nang lumabas sa 7-Eleven. But suddenly the owner call you. Pero bigla na lang yung may-ari, tinawag ka. And shout him. At sumigaw sa'yo. Oh, what are you doing? What are you doing? O ano yung ginagawa mo? Why you go without paying? Bakit ka lumalabas nang hindi ka nagbabayad? Huh? Yeah, he shouted. Sumigaw siya. Let's go to police. Let's go. Punta tayo sa pulis. You didn't pay. Let's go. Hindi ka nagbayad. You meet this situation? Humarap ka sa ganitong sitwasyon. What will you do? Ano po yung gagawin mo? Sorry. Mag-sorry ka po ba? You fear the owner? Matatakot ka sa may-ari? What will you do? Ano po yung gagawin mo? You don't need to fear, right? Hindi mo kailangang matakot. Tama po ba? Bakit? What you have? Anong meron ka? You have a receipt, right? Meron ka pong resibo. What do you say to me? Ano yung sinasabi mo sa akin? I have a resibo. Meron akong resibo. Yeah, it's clear, right? Malinaw ito. Now you can shout to him, right? Ngayon makakasigaw ka sa kanya, di ba? Oh, you threaten me. Let's go to police. Let's O go. tinatakot mo ako, sige, punta tayo sa pulis. Right? You can boldly shout, right? Matapang mo masabi yun, di ba? Because you have the receiver. Dahil meron ka pong resibo. After Bible seminar, you can say that I'm saved through the Bible seminar. Pagkatapos ng Bible seminar, masasabi mong naligtas ka sa magitan ng Bible seminar. Then maybe people around you will laugh at you. Kaya marahil yung mga taong nakapaligid sa iyo pagtatawanan ka. Oh, really? O talaga ba? How you get the salvation? You just attend the 5 days Bible seminar. Nagkaroon ka na talaga ng kaligtasan, umattend ka lang ng 5 days Bible I seminar. already attended the church for 10 years, but I'm still not sure. Umattend na ako sa church ng 10 taon, pero hindi pa rin ako ligtas, But you sigurado. just attend 5 days. Pero ikaw umattend ka ng 5 araw. And also you have still many sins. At meron ka pa rin maraming kasalanan. Yeah. Some people say like this, right? May mga taong ganitong sasabihin po, di ba? What will you say? Ano yung sasabihin mo sa kanila? Tama. It's impossible. I cannot save. Just Oo. attending 5 days Bible seminar. Oo, tama na hindi ako maliligtas sa magitan ng 5 days Bible seminar. Will you say like that? Ganun ba yung sasabihin ninyo? You can also boldly shout, right? Matapang mo ding sasabihin. What do you say to me? Ano yung sinasabi mo sa akin? Please look at the Bible. Pakiusap, tingnan mo yung Biblia. The Bible says Jesus already redeemed all my sins eternally. Sinasabi ng Biblia na tinubos na ni Jesus ang kasalanan ko magpakailanman. He already obtained the eternal redemption. Tinayak na niya ang walang hanggang katubusan. I already believe in the gospel in my heart. Ako ay sumampalataya na sa ebanghelyo sa aking puso. That's why I have a confidence of salvation. Kaya meron na akong pagtitiwala sa kaligtasan. Tama po ba? Meron? Yeah. Don't fear. Huwag kayong matakot. You can have a confidence. Meron kayong pagtitiwala. Now, your eternal destiny was already changed. Ngayon yung walang hanggan ninyong patutunguhan na bago na po. Juan chapter 5:24, basahin po natin ng sabay-sabay. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa katulan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Sumasampalataya sa Kanya na nagsusugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. You already have eternal life, right? Di ba po, meron na kayong buhay na walang hanggan? At hindi darating sa kahatulan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Mula sa kamatayan. Mula sa impyerno. Sa buhay. Ito ay walang hanggang langit. Your destiny already changed from hell to heaven. Ang inyong kapalaran po ay nalipat na mula sa impyerno patungo sa langit. To men, there are two ways. Alam niyo po, sa tao,
Meron lamang po itong 200. Way of life, Daan ng buhay, way of death. daan ng kamatayan. There are only two ways before man. Merong 200 lamang po sa harapan ng tao. Of course, saved people already stand in the way of life. Siyempre, yung mga taong ligtas, nakatayo na sila sa daan ng buhay. But unsaved people stand on the way of death. Yung mga hindi naman ligtas, nakatayo sa daan ng Way of kamatayan. life lead to heaven. Ang daan ng buhay patungo sa langit. But way of death lead to hell. Ang daan ng kamatayan tungo sa impyerno. Originally, you are here, right? Sa katunayan, naririto ka. Di ba po? Originally, you stand on the way of death Sa katunayan, nakatayo ka sa daan ng kamatayan. because of sin, right? Dahil sa kasalanan. How to move to this? How to move from the way of death to way of life? Paano po lumipat mula sa daan ng kamatayan tungo sa daan ng buhay? Yeah, we can move to the way of life through Jesus Christ. Makakatawid tayo mula sa daan ng kamatayan tungo sa daan ng buhay sa magitan ni Jesus. Right? Through His blood, right? Sa magitan ng kanyang dugo By believing the gospel. na sumasampalataya sa ebanghelyo. But so you already moved to here, right? Ikaw po'y nakalipat na dito, di ba? But you know, this way is one way. Pero alam niyo po, yung daang ito ay one way lang po. You know, one way. What's one way? Alam niyo po ba yung one way? It's impossible to go back, right? Imposibleng bumalik po. Yeah, because we get the salvation through eternal redemption of Jesus. Dahil nagkaroon na tayo ng kaligtasan sa magitan ng walang katubusan ni Jesus. Our salvation cannot be lost. Yung kaligtasan natin ay hindi po Yeah, mawawala. after salvation, even though we have a mistake, we will not be lost again. Pagkatapos ng kaligtasan, kahit na nagkakamali tayo, hindi tayo mawawala. Yeah, we already moved to here, right? Lumipat na tayo dito. That's why, in the end, we go to heaven. Kaya nga sa dulo, pupunta tayo sa langit. Naintindihan niyo po? So, yeah, the Bible says, right? Po sinasabi ng Biblia. Hindi darating sa kahatulan, kundi lumipan na sa buhay mula sa kamatayan. Yeah, it's true. So before salvation, God was a judge. Kaya bago yung kaligtasan, ang Diyos ay hukom. But after salvation, God became Father. Ngunit pagkatapos ng kaligtasan, ang Diyos ay naging Ama. Before salvation, I was a sinner. Bago ang kaligtasan, ako'y But makasalanan. now I became children of God. Pero ngayon, ako ay naging anak na ng Diyos. Before salvation, my spirit was dead because of my sin. Bago ang kaligtasan, ng Espiritu ko ay patay dahil sa aking mga kasalanan. Now my dead spirit became alive. Ngunit ngayon, yung patay kong Espiritu ay muling nabuhay. It's a meaning we learn, right? Last Bible seminar. It's a meaning being born again. Natutunan po natin yan nung nakarang Bible seminar. Ibig sabihin na ay panganak na muli. Our spirit was born again, right? Yung Espiritu natin ay muling ipinanganak Yeah. By the word of God. sa pamagitan ng salita ng Diyos. Because of sin before, we have to go to hell. Dahil sa kasalanan dati, di ba, pupunta tayo sa impyerno. But after salvation, even though we have a sin again, we still can go to heaven. Right? Pero pagkatapos ng kaligtasan, kahit na magkasala tayo, pupunta pa rin tayo sa langit. Before salvation, my confession cannot solve my sin problem. Bago yung kaligtasan, yung pagpapahayag ng kasalanan ko, hindi makapaglulutas ng problema sa kasalanan. It was usually, right? Yan ay walang pakinabang. But after salvation, confession is needed. Pero pagkatapos ng kaligtasan, yung pagpapahayag ng kasalanan ay kinakailangan. But the purpose of confession is to recovering the fellowship with God. Pero ang layunin ng pagpapahayag ng kasalanan ay upang manumbalik yung fellowship sa Diyos. So, you learn, right? As a sinner, even though you confess your sin, your sin cannot be solved. Kaya bilang makasalanan, kahit na magpahayag ka ng kasalanan mo, yung kasalanan mo ay hindi malulutas. But righteous, after you already say, you need to confess your sin. Pero yung matuwid, pagkatapos na maligtas, kailangan mong ipahayag ang iyong kasalanan. So the Bible, 1 John chapter 1:9, basahin po natin ng sabay-sabay. Kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. This Bible can apply to save the Christian. Ang Bible verse na ito ay may apply sa mga ligtas na Kristiyano.
You need to confess your sin after you commit sin again. Kailangan mong ipahayag ang iyong kasalanan pagkatapos mong makagawa ulit ng kasalanan. But the purpose of confession is recovering the fellowship. Pero ang layunin ng pagkapahayag ng kasalanan ay upang manumbalik ang fellowship. Juan chapter 1 verse 3 also, basahin po natin ng sabay-sabay. Ipinahayag namin sa inyo yung aming nakita at narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. At tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang anak na sa Jesucristo. So, right, for the fellowship, recovering fellowship with God, you need to confess your sin after salvation. Kaya upang maibalik yung fellowship sa Diyos, kailangan natin magpahayag ng kasalanan pagkatapos ng magkasala pagkatapos ng kaligtasan. But if you continue sin, God will discipline you. Subalit kung magpapatuloy ka sa pagkakasala, didisiplinahin ka ng Diyos. Even though you don't commit sin again, right? As we learn, you don't need to go to hell again, right? Di ba kahit na makagawa ka ng kasalanan, hindi ka na mapupunta sa impyerno? But God will not allow you continue sin. Pero hindi pa hintulutan ng Diyos na magpatuloy ka sa kasalanan. God will discipline you. Didisiplinahin ka ng Diyos. Hebrews chapter 12 verse 6, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ang bawat itinuturing na anak. Because God became your father. Dahil ang Diyos ay naging iyong ama. You become children of God. Naging anak ka ng Diyos. That's why when children continue sin, father discipline children, right? Kaya kapag ang anak nagpapatuloy sa pagkakasala, didisiplinahin nito ng ama. Because the father loves children. Dahil minamahal ng ama yung mga anak. But if a neighbor child commits sin, we don't care about it, right? Pero kung anak ng kapitbahay po yung magkasala, wala tayong pakialam. So when your children commit sin, right, you will discipline, right? Pero kung anak mo yung magkasala, magdidisiplina ka. So you say, I already saved. Kasi sinasabi mo, naligtas na ako. But you continue sin. Pero nagpapatuloy ka sa pagkakasala. And you don't repent. Na hindi ka nagsisisi. But you never receive any discipline. Pero hindi ka naman kailanman nakatanggap ng disiplina. It's just something wrong. Yan po'y mali. If you are real children of God, God surely discipline you. Kung talagang tunay kang anak ng Diyos, talagang didisiplinahin ka ng Diyos. Our situation was a complete change, right? Yung sitwasyon natin ay ganap na nabago na po. We need to understand our position and condition. Kailangan nating maunawaan yung ating posisyon at After kondisyon. salvation, our position, sorry. Our position became already righteous man and became son of God. Yung posisyon po natin ay naging matuwid na at anak ng Diyos. Because we are born again as a children of God, right? Dahil ipinanganak tayong muli bilang anak ng Diyos. But our condition is still we have a simple nature. Pero yung kalagayan natin, meron pa tayong likas na pagkamakasalanan. Don't misunderstand. When you get to salvation, you don't become like an angel. Kaya huwag kayo magkaroon ng maling pagkaunawa na kapag pagkatapos ng kaligtasan, kayo po hindi magiging anghel. You still have a simple nature. Meron pa din po kayong likas na pagkamakasalanan. But you can grow in the church. Pero maaari kang lumago sa loob ng church. Gradually, you can live like a righteous man. Unti-unti ay mabubuhay kang tulad ng isang matuwid. So, it will be accomplished when you abide in church. Mangyayari lamang ito kapag nanatili ka sa church. When you understand the gospel, you understand also the love of God. Nung maunawaan mong ibanghelyo, naunawaan mo din ang pag-ibig ng Diyos. Juan chapter 3:16, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. How can you know God really loves us? Paano natin malalaman na talagang iniibig tayo ng Diyos? We can know God's love through Jesus Christ. Malalaman natin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. God sacrificed His only begotten Son.
right? Isinakripisyo ng Diyos yung kanyang tanging anak. Yeah. It testifies God how much God loves us. Nagpapatunay ito kung gaano tayo lubos na minamahal ng Diyos. So God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Can you sacrifice your children to save other people? Pwede mo bang ialay ang iyong sariling anak upang iligtas ang ibang tao? It's really difficult, right? Ito ay talagang napakahirap. But God sacrificed His only begotten Son to save us, right? Pero isinakripisyo ng Diyos yung kanyang tanging anak upang iligtas tayo. It testifies God's love. Nagpapatutuo ito ng pag-ibig ng Diyos. The symbol of God's love is a mother's love, right? Yung simbolo po ng pag-ibig ng Diyos, yung pag-ibig ng mga ina. Mother also loves the children so much, right? Labis din po yung pagmamahal ng mga ina, ng mga nanay sa anak. Long time ago in China, there was a great earthquake. Matagal lang panahon po sa China nagkaroon ng matinding lindol. That's why building destroyed, and then unfortunately, mother and son died together. Kaya sa kasamaang palad po, nawasak yung building at yung nanay at yung kanyang anak po ay namatay. But what's the situation? Pero nung sitwasyon po ito, maybe it's a time they are eating together. maril ito yung panahon kung saan kumakain po silang magkasama. Because she hold on, chopstick. Dahil hawak-hawak niya po, alam niyo po yung chopstick. But maybe at that moment, suddenly the building destroyed. Pero sandaling iyon, biglang bumagsak yung building. Then what's the heart of a mother? Gugayin, ano yung puso ng ina? He just thought about his son, her son. Ang iniisip niya lang yung kanyang anak. I have to save my son. Kailangan kong iligtas yung aking anak. She hold on the son, right? Kaya hinawakan niya po yung kanyang anak. It's the love of a mother, right? Yan yung pag-ibig ng nanay. But love of a mother cannot compare with the love of God. Pero yung pag-ibig ng mga ina ay hindi may kukumpara sa pag-ibig ng Diyos. He really loved us. That's why He sacrificed His only begotten Son. Dahil talagang iniibig niya tayo, kaya isinakripisyo niya yung kanyang tanging anak. So if we are really saved, we can understand the love of God. Kaya kung talagang tunay tayong naligtas, nauunawaan natin yung pag-ibig ng Diyos. From now, the love of God will compel you. Wala ngayon yung pag-ibig ng Diyos ang humihimok sa iyo. 2 Corinthians chapter 5 verse 14. Also basahin po natin ng sabay-sabay. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin, sapagkat kami ay lubos na naniniwala ng isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. Right? You have the love of Christ. Meron kayong pag-ibig ni Kristo. That's why you have the heart to render the grace of God. Right? Kaya meron kayong pusong suklian ang biyaya ng Diyos. Awi 116 verse 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Do you have this heart? Meron po ba kayong ganitong puso? If you are really saved, maybe you have this heart, right? Kung talagang tunay kang naligtas, marahil meron kang ganitong puso. I received so amazing grace. Nakatanggap ako ng nakakamanghang biyaya. I was a dirty sinner who will go to hell. Ako ay isang maruming makasalanang mapupunta But sa how impyerno. could I be saved? Ngunit paano ba ako naligtas? How can I go to heaven? Paano ako nakapunta sa It's langit? a complete grace of God. Yan ay ganap na biyaya ng It's Diyos. really amazing grace. Yan ay talagang nakakamanghang biyaya. I could hear the true gospel. Na narinig ko ang tunay na ebanghelyo. It's a grace of God, right? Yan po'y biyaya ng Diyos, di ba po? So maybe you heard about this song, famous song, Amazing Grace. Kaya marahil narinig niyo na po yung sikat na awiting ito, Amazing Grace. John Newton, he wrote this song. Sinulat po ni John Newton yung awiting ito. Originally, he was the captain of the ship, Stubborn. Sa katunayan, isa po siyang kapitan po ng isang barko ng mga alipin. That's why he in the ship as a captain, he committed many sins. Kaya bilang isang kapitan po doon sa isang barko, nakagawa siya ng maraming kasalanan.
but he could understand the love of God. Pero nagawa niyo pong maunawaan ang pag-ibig ng Then Diyos. he wrote this song. At sinulat niya po yung awiting ito. Yeah, we listen. Kaya pakinggan po natin. Sorry. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. Oh, precious did that grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, toils and snares, I have already come. 'Tis grace hath brought me safe thus far, and grace will lead me home.
Yeah, right? You are saved. It's a really amazing grace of God. Di ba po? Ikaw po ay naligtas, kaya isa itong kamangha-manghang biyaya ng Diyos. Yeah, so from now, we need to live a new life. Kaya mula ngayon, kailangan nating mabuhay sa panibagong buhay. 2 Corinthians chapter 5:17, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga lumang bagay ay lumipas na, tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Yeah. Siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Yeah. From now, you need to live a new life, right? Mula ngayon, kailangan nyo mabuhay sa panibagong buhay. We cannot live like before. Hindi ka na pwedeng mamuhay na gaya ng dati. Yeah, but to live a new Christian life, we need to understand 4 elements of a Christian life. Ngunit upang makapamuhay sa panibagong buhay, kailangan nating malaman ang 4 na elemento ng Kristiyanong These 4 pamumuhay. elements are like 4 wheels of the car. Yung 4 na elementong ito po ng Christian life ay ito yung 4 na gulong ng isang sasakyan. The first important thing is the Word of God. Ang unang mahalagang bagay ay ang salita ng Diyos. We get the salvation by the Word of God, right? Nagkaroon tayo ng kaligtasan sa magitan ng salita ng And Diyos. also we can live a Christian life by the Word of God. At makapamuhay tayo sa ating buhay Kristiyano sa magitan ng salita ng Diyos. Yeah. 1 Peter chapter 2 verse 2, basahin po natin ng sabay-sabay. Gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mitiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamagitan nito ay lumago kayo tungo sa kaligtasan. Yeah. Newborn baby desire the milk, right? Yung bagong silang na sanggol, nagnanais ng gatas, di If ba? a baby doesn't take a milk, baby cannot grow. Kung hindi inom ng gatas yung sanggol po, hindi siya lalaki. And baby will have a sick. Right? Magkakasakit din po yung baby. Yeah, we are spiritual newborn baby. Tayo po yung spiritual na bagong silang na sanggol. When we get to salvation, right, we are born again as a children of God. Nung magkaroon tayo ng kaligtasan, ipinanganak tayo muli bilang anak ng That's Diyos. why we are spiritual newborn baby. Kaya nga tayo ay mga sanggol na bagong silang. As a spiritual newborn baby, we need to take a spiritual milk. Bilang isang spiritual na bagong silang na sanggol, kailangan nating uminom ng spiritual na milk gatas. is the Word of God. Ang spiritual na gatas ay salita ng Diyos. Today also is the time you take a spiritual milk. Ngayong araw din po yung panahon, oras kung kailan kakain kayo ng spiritual na gatas. So, it's a great. Today you can get the spiritual milk. Kaya biyaya po ngayon na nakukuha kayo ng spiritual na gatas. But there are some people who got saved, but they don't take a spiritual milk. Pero meron pong ilang naligtas na hindi po sila nakakuha ng spiritual na gatas. Then they cannot grow. Ngayon hindi sila lalago. And they will have a spiritual sick. Magkakaroon din sila ng spiritual na karamdaman. They cannot live a new Christian life. Hindi sila makakapamuhay sa panibagong buhay Kristiyano. Yeah. Jesus also said, right? The Word of God is our spiritual food. Sinasabi din ni Jesus na yung salita ng Diyos ay yung ating spiritual na pagkain. Yeah. Hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Salita ng Diyos. Yeah. So we shouldn't neglect taking our spiritual food. Kaya wag nating pababayaan po yung pagbabayaan yung pagkain ng spiritual na gatas. So through reading the Bible, Pagbabasa ng Biblia, through listening to the sermon, sa magitan ng pakikinig ng sermon, we can take spiritual milk, the food. makukuha ninyo ang spiritual na pagkain. So after salvation, you need to be diligent in taking spiritual milk. Kaya pagkatapos ng kaligtasan, kailangan yung maging masigasig sa pagkuha ng spiritual na gatas. Then the Word of God will teach you how to live a new Christian life. Kung gaya ng salita ng Diyos ang magtuturo sa iyo kung paano mo makukuha ang spiritual na gatas. Yeah. And second, we need prayer. Ikalawa, kailangan natin ng panalangin. Yeah. We became children of God. That's why we can ask to our Father. Dahil tayo ay naging anak na ng Diyos, pwede na tayong humingi sa ating Ama. That's our prayer. Yan yung ating panalangin. Yeah. Of course, you can ask to God whatever you want. Siyempre, pwede mong hilingin sa Diyos ang anumang bagay na gusto mo. But there is important in the prayer. Pero merong mahalagang bagay sa panalangin. You need to pray according to the will of God. Kailangan mong manalangin ayon sa kalooban ng Diyos. Yeah. 1 John chapter 5 verse 14, basahin po natin ng sabay-sabay. Ito ang ating kapanatagan sa Kanya, na kung tayo humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, tayo'y pinapakinggan niya. Yeah, right? When you pray according to the will of God, your prayer will be answered. Kaya kapag nanalangin ka ayon sa kalooban ng Diyos, yung panalangin mo masasagot. If so, how to know the will of God?
Ngayon, paano malalaman yung kalooban ng Diyos? Yeah, you can know the will of God by learning the Bible. Malalaman mo ang kalooban ng Diyos nang pinag-aaralan ang salita ng Yeah, Diyos. that's why when you learn the word of God, you can pray according to the will of God. Kaya kapag pinag-aaralan mo ang salita ng Diyos, magagawa mong manalangin ayon sa kalooban ng Then Diyos. you will experience your prayer surely be answered. Kung gayon mararanasan mo na yung panalangin mo tiyak na masasagot. So, yeah, you can continue pray. Kaya magagawa mong patuloy sa pananalangin. It's a great privilege of a saved Christian. Yan yung malaking pribilehiyo ng isang ligtas na Kristiyano. And third, we need a fellowship. At ikalawa, kailangan natin ng fellowship. We can say that fellowship is a church life. Masabi natin na yung fellowship po, ito yung church life. Because without church, we cannot have a true fellowship. Dahil kung walang church, hindi tayo magkakaroon ng tunay na fellowship. To understand fellowship, we need to understand what's the biblical concept of the church. Upang malaman yung fellowship po, kailangan nating malaman yung biblical na konsepto ng church. Yeah. The Bible said, what is a church? Sinasabi po ng Biblia kung ano ang church. 1 Corinto chapter 1 verse 2, basahin po natin ng sabay-sabay. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal, kasama ng lahat na sa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kanila at ating Panginoon. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, Corinthian church. Right? Ano ang Corinthian church? Ano po yung iglesia ng Korinto? Right? Sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal. Ibig sabihin, tao, right? Church is not a man-made building, right? Yung church po, hindi po ito yung gusaling ginawa ng tao. Church is save the people, our church. Yung church po, ito po yung mga ligtas na tao. Naintindihan niyo po? Here, God allowed many save the people, right? Dito po pinahintulutan ng Diyos yung maraming mga ligtas. Yeah, so we are church. Kaya tayo po yung church. Yeah, and this building is a church building, right? At ang church na ito, church building. Because church is in this building, right? Dahil yung church po ay nasa gusaling ito. Yeah, save the people are in this building, right? Yung mga ligtas na tao po ay nandito sa gusaling ito. But we are located in Cavite province. Pero tayo ay matatagpuan sa probinsya ng Cavite. So we put name Cavite Church. Kaya nalagay po Cavite Church. Yeah, in the early church in Corinto city, there were many saved people. Sa naunang iglesia dahil sa Corinthian City po kaya tinawag silang iglesia ng Corinto. They gather together. Nagtitipon sila doon ng sama-sama. They become Corinthian church. Sila ay naging iglesia ng Corinto. Naintindihan niyo po? Yeah. The important thing, there should be really save the people. Ang mahalagang bagay, dapat na mayroong tunay na ligtas. Because sometimes people gather together without salvation. Dahil minsan nagtitipon-tipon yung mga tao nang walang kaligtasan. But before God, it's not true church. Pero sa harapan ng Diyos, hindi yan tunay na iglesia. So here, God allowed many really save the people, right? Pero dito pinahintulot ng Diyos yung maraming mga naligtas. It's a true church. Yan yung tunay na church. You got saved through our church. Ikaw ay naligtas sa magitan ng aming church. That's why our church is a true church. Nagpapatunay ito na yung aming church yung tunay na church. So after salvation, you need to abide in true church. Kaya pagkatapos ng kaligtasan, kailangan mong manatili sa tunay na church. And the Bible said church is the body of Christ. At sinasabi ng Biblia, yung church po ay katawan ni Kristo. Ephesians chapter 1, 22 and 23 also. Basahin po natin ng sabay-sabay. At kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa at ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia na siyang katawan niya, ang kapuspusan niya na pumuspos ng lahat sa lahat. Siyang ulo, si Jesus. Jesus is the head of a church. Si Jesus yung ulo ng church. Sa iglesia na siyang katawan niya. Church is the body of Christ. Yung church po ay katawan ni Kristo. It's very important thing. Ito po ay napakahalagang bagay. If so, say, what about save the people? Kung ngayon, ano naman po yung mga ligtas? Romans chapter 12 verse 5, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya tayo na
katawan. In one body, Iba't ibang uri ng bahagi. the most important is head, right? Ang pinakamalagang bagay ang ulo. Yeah. In church, Jesus became head. Sa church po, si Jesus yung naging ulo. Yeah. And there are many kind of a member. At merong maraming uri ng membro. Some are hands. Ang ilan ay kamay. Some are feet. Ang ilan ay paa. Some are nose. Ang ilan ay ilong. Some are mouth. Ang ilan ay bibig. Some are eyes. Ang ilan ay mata. Yeah. Maybe as a pastor who preach the word of God, maybe I'm like a mouth. Marahil bilang pastor na nangangaral ng salita ng Diyos, pastor po ay bibig. And the mother who cooking in the kitchen, maybe they are hands, right? At yung mga nanay na nagluto sa kusina, sila po yung kamay. Different function, but they belong one body. Magkakaiba po yung kanilang ginagamit, pero kasama sila sa isang That's why, as a katawan. member of a body, what's the most important? Kaya bilang bahagi ng isang katawan, ano yung pinakamahalaga? Member must abide in the body, Na right? yung bahagi ay manatili sa katawan. You have a beautiful eye, Meron kayong napakagandang mga mata? tama? Meron po kayo, di ba? It's beautiful because your eyes abide in the body. Maganda yan dahil yung mata ninyo nakakabit sa katawan. But let's suppose your eyes goes out your body. Pero pagpalagay nating lumabas ang iyong mata sa iyong katawan, Your eyes here. yung mata mo nandito. Maganda o hindi? Hindi maganda, right? Pangit. When your eye abide in your body, it's beautiful. Kapag nanatili yung mata sa iyong katawan, maganda po And yan. also, your eye work properly, right? Your eye can see. Tama? At nakakita ang mabuti ang iyong mata. That's why don't forget, you are member of a body. Kaya wag mong kalimutan na bahagi ka ng isang After katawan. salvation, you have to abide in church. Pagkatapos ng kaligtasan, kailangan mong manatili sa church. So, sinabi ni Jesus, kayo'y malinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Right? We are saved by the word of God, right? Tayo naligtas sa magitan ng salita ng Diyos. After then, kayo'y manatili sa akin. We have to abide in the Lord, right? Kailangan nating manatili sa Panginoon. We can abide in the Lord when we abide in the church. Pero magagawa nating manatili sa Panginoon kapag nanatili tayo sa church. Because church is a body of Christ. Dahil ang church po'y katawan ni Kristo. It's really important. Yan ay talagang napakahalaga. Then in church, you can have a real fellowship. At sa church, magkakaroon ka ng tunay na fellowship. 1 Corinthians chapter 1 verse 9, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak, si Jesucristo na ating Panginoon. So, you can have a true fellowship with saved other brothers and sisters. Kaya magkakaroon ka ng tunay na fellowship kasama ng ibang mga ligtas na kapatid. You cannot have a true fellowship outside. Hindi ka magkakaroon ng tunay na fellowship sa labas. Because no really saved people, right? Dahil walang tunay na ligtas doon, di ba po? In church, meron really saved people, right? Sa church, meron pong tunay na mga ligtas. So, you can have a fellowship with other brothers and sisters. Kaya pwede na kayo makipag-fellowship sa ibang mga brothers and sisters. Especially for the newly saved brethren, the already saved brethren will help and guide you. Lalo-lalo na sa mga bagong naligtas na kapatid, yung mga kapatiran po yung mag-aalaga sa inyo. Right? You don't know how to live a new Christian life, right? Hindi nyo pa alam kung paano mamuhay sa panibagong Then you buhay can have a Kristiyano. fellowship with the already saved brothers and sisters. Pwede kang laging magkaroon ng fellowship sa mga kapatiran. Because they have already many experience. Dahil meron na po silang maraming naranasan. They will help you. Tutulungan ka nila. So after salvation, you need to abide in the fellowship. Kaya pagkatapos ng kaligtasan, kailangan mong manatili sa fellowship. Then the last important thing, At ang huling pinakamalagang bagay, evangelism. Evangelism. What is evangelism? ano po ba ang evangelism? When you believe in the gospel, you have the heart to share the gospel to other people. Kung sumampalataya ka sa ebanghelyo, meron kang pusong ibahagi ang ebanghelyong ito sa iba. Because evangelyo ay mabuting balita. Tama po ba? Yes. If you have a good news, you want to share good news to others, right? Kung meron kang magandang balita, nais mong ibahagi ang magandang balitang ito sa iba. The gospel is a really, really good news, right? Yung ebanghelyo ay
talagang tunay na magandang balita. Any sinner can go to heaven by believing the gospel. Right? Sino mang makasalanan ay makakapunta sa langit sa magitan ng How pagsampalataya sa great Ebanghelyo. good news it is, right? Gaano kadakilang magandang balita ito. We know, we believe it, right? Nalaman natin ito at sinampalatayanan. How is it possible we don't share this good news? Paano Right? maaaring mangyari na hindi natin ibahagi yung magandang balitang ito? Yeah. Even somebody hinder, we want to share this good news, right? Kahit na mayroong isang taong humadlang po, mayroon tayong pagnanais ibahagi yung magandang Even balitang ito. somebody threaten us, we want to share this good news, right? Kahit na mayroon taong nananakot sa atin, nais nating ibahagi yung magandang balitang ito. It's automatic to save the Christian, right? Automatic po ito sa isang That's ligtas na Kristiyano. evangelism, right? Yan po yung evangelism. Proverbs 24 verse 11, basahin po natin ng sabay-sabay. Iligtas mo silang dinadala sa kamatayan, pigilan mo silang natitisod patungo sa katayan. Now many people are drawn toward the death. Ngayon, maraming tao po yung inihila tungo sa kamatayan. Many people go to eternal hell. Maraming tao yung napupunta sa walang hanggang impyerno. We know what's their eternal destiny. Nalalaman natin kung ano yung kanilang walang hanggang patutunguhan. Hell is a lake of fire. Ang impyerno ay lawa ng apoy. Hell is an eternal place. Ang Right? impyerno ay walang hanggang lugar. So many people are not yet saved. Pero maraming tao pa rin po yung hindi ligtas. They run into eternal hell. Right? Sila po ay patungo sa walang hanggang That's impyerno. why if we are really saved, we have an eager desire to share this gospel to others, right? Kaya kung tayo ay naligtas, mayroon tayong puso magnais na ibahagi ebanghelyong ito sa iba. Even though nobody teach you, you will evangelize. Kahit na wala sino mang magturo sa iyo, mag-evangelize ka. But you can evangelize when you do these three elements. Pero First, magagawa mong mag-evangelize kapag nagawa mo na yung tatlong elementong ito. because you cannot evangelize by your own power. Dahil hindi mo magagawa mag-evangelize sa magitan ng iyong sariling lakas. In church, you need to get more strength by the word of God. Sa church, kailangan natin makakuha ng sapat na kalakasan sa magitan ng salita ng Diyos. And you need more prayer to evangelize. At kailangan nyo ng sapat, higit na panalangin para You need mag-evangelize. to have more fellowship to evangelize. Kailangan nyo ng higit na fellowship para mag-evangelize. That's why these four here element of a Christian life must go together. Kayong apat na elemento na itong pamuhay Kristiyano ay dapat sama-sama, sabay-sabay. Then you can live a good Christian life. Kung gayon, makakapamuhay tayo sa mabuting Kristiyanong You pamumuhay. can render the grace of God. Masusuklian mo ang biyaya ng Diyos. Yeah. So anyway, from now you need to continue learn the word of God in church. Gayon pa man, mula ngayon, kailangan nyo ipagpatuloy na matuto, mapag-aralan ng salita ng Diyos sa loob ng church. As God is alive, Satan is also alive. Gaya ng Diyos na buhay, si Satanas din po ay buhay. Yeah, surely 100% Satan will hinder your Christian life. Tiyak po na 100% na hahadlangan ni Satanas ang iyong pamumuhay Kristiyano. Satan cannot take away your salvation. Hindi po makukuha ni Satanas ang kaligtasan mo. God keep us, right? Ang Diyos yung nag-iingat sa atin, di ba But po? Satan will continuously hinder your Christian life. Pero patuloy na hahadlangan ni Satanas ang iyong Christian life. Satan will hinder you not to come to church. Hahadlangan ka ni Satanas na huwag kang pumunta ng church. Satan will make many reasons why you cannot come to church. Gagawa si Satanas ng maraming dahilan para hindi ka makapunta sa church. Right? Today also, right? Last Bible seminar, many people finish the Bible seminar, but most of them couldn't come today, right? Di ba po ngayon po, sa nakarang Grand Bible Seminar, maraming tao po yung naligtas. Pero ngayon, di sila nakarating. Yeah, it happened because Satan works. Nangyari yan dahil kumilos si Satanas. So, yeah, you need to really pray to God. Kaya kailangan yung talagang manalangin sa Diyos. Then God will help you to continue your Christian life. Kung gayon, tutulungan kayo ng Diyos na ipagpatuloy mo ang iyong Christian life. So I really hope you can continue abiding in church. Kaya talagang umaasa ako na makapagpatuloy kayo sa inyong buhay Kristiyano sa loob ng church. Okay? Let's pray together. Tayong lahat po ay manalangin. Dear merciful and gracious Father, Mahal naming Ama na mabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. salamat po sa pagliligtas mo sa amin mula sa kasalanan at wala hanggang pagkawasak.
by the grace of God, we got the salvation and also we still continue our Christian life. Sa biyaya ng Diyos, nagkaroon po kami ng kaligtasan at nagpapatuloy pa rin kami sa Christian life. Especially God allowed many newly saved people to rest Bible seminar. Lalong higit, pinahintulot ng Diyos yung mga maraming mga bagong naligtas sa nakaraang Grand Bible Seminar. Please keep them to continue their Christian life. Pakiusap, ingatan niyo po sila na ipagpatuloy yung kanilang Christian life. Please keep them from the temptation of Satan, Ingatan niyo po sila, ilayo mo sila mula sa mga tukso ni Satanas so that they can continue abiding in church. upang magawa po naming manatili sa loob ng church. Especially this month, we also plan All Saint Fellowship and New Year Retreat. Lalong higit sa buong ito, kami po ay nagplano ng All Saints Fellowship at New Year Retreat. Please lead all the brothers and sisters to participate in the works of God. Pakiusap, tulungan niyo po ang lahat ng mga kapatid na makilahok sa gawain ng Diyos. Let us glorify our Lord through our remaining life. Nawa luwalhatiin namin ang aming Panginoon sa aming natitirang buhay. We only rely on your mercy and gracious. Kami po ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Dinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.